Kadalasan, laruang pambata ang turing natin sa mga manika. Pero alam niyo ba mga kapuso na may ilang mga tao na ginagamit ang mga manika para maibsan ang mga sintomas ng kanilang mga mental health condition. Ang tawag sa mga manikang ito, therapy dolls or reborn dolls. Ang itsura niya, para bang karaniwang sanggol, pero nakakatulong daw ito para sa mga taong may pinagdadaan ng anxiety, depression, o kaya pati na rin dementia. Nakilala ni Katrina Son ang ilan sa mga taong nakaranas ng malaking pagbabago dahil sa mga manikang ito. Minsan, kapag nalulungkot tayo, naghahanap tayo ng pwedeng makasama o karamay para maibsan ito. Companionship, yan ang isa sa basic human need. They come in all forms. Pwedeng kaibigan natin, kapatid, minsan nga alagang hayop at may ilan naman na nahanap ito sa reborn dolls. Itong reborn dolls ay trending ngayon sa social media. Ito ay isang doll kung saan ginawa sila para magmukhang human infant. Karamihan sa reborn doll owners ay mga doll collectors pero may mga taong itinuturing nitong companion at minsan naman for coping mechanism. Nakilala ko si Arlene. Bago pa mahilig sa reborn dolls, alam niyo bang takot siya noon sa manika? Takot po ako sa dolls. And hindi po ako lumaki na naglaro ng manika since I grew up from a military family. Bakit takot po kayo sa dolls? Feeling ko po kasi, since yung mga itsura na yun, pag bigla siyang gumalaw po, nakatakot lang po. Creepy po ba? Nagkaroon lang siya ng reborn dolls noong nagpabili ang kanyang anak nito. At ngayon, mayroon na siyang mahigit 100 manika. Hindi lang din ito basta-basta koleksyon na nakatabi lang sa eskaparate. Natutuhan niya rin itong alagaan na parang tunay na anak. So parang yung pagkananay mo lumabas. Kasi Yes. di ba yung mga anak mo inaalagaan mo, nung nakita mo yung dolls, may ganun din ba? May isang word po na sinabi sa akin yung anak ko na natuwa, parang touching. Sabi niya po sa akin, "Mommy, you're my hero. You fix everything for me." Parang gano'n po, nakaka-touch lang po. Parang, tapos at the same time po kasi habang inaayos ko po yung mga dolls, parang bonding na rin po namin magnanay. Mas napapalapit po kami sa isa't isa dahil po sa dolls. Pero hindi lahat ng manika rito ay reborn dolls. Ito considered reborn na to? Yes po, reborn po siya. Reborn Opo, to. usually po kasi pag reborn po, Oo. ayan yung mga realistic na po and handmade po kumbaga. Hindi po siya machine-made. Karaniwan sa kanila is weighted po kung tawagin. Lalagyan po ng pabigat para once na buhatin po ng mga... Parang ano talaga. Opo. Ayan. Hindi ko alam magbuhat ng bata pero... Pati yung feel niya, oh. At saka yung ilong niya, yung sa loob, no? Oo. Sa United States of America, nagsimula ang reborn dolls noong mid-1990s. Inimbento ito ng mga doll enthusiasts para makapaglikha ng realistic dolls. Umaabot sa 10,000 pesos ang kanilang halaga ngayon, depende sa quality nito. Kaiba sa laruang manika, kailangan pala silang i-handle with care. Sensitive din kasi sila tulad ng mga tunay na baby. Gawa kasi sila sa silicone material na prone sa tearing and damage. May mga sariling gamit din ng kanyang reborn dolls tulad ng plancha, blower at powder. Aba, sosyal! Yun nga lang, hindi sila nakapagsasalita o umiiyak gaya ng isang totoong sanggol. Ang pangalan nito for today's video ay Joy Joy or Joy. Ayun, yung ginagawa daw ditong pag-aalaga talagang very, parang pang baby, ayan. Yung paglalagay daw ng powder na to para hindi masira yung mga paint dito sa doll na ito kasi very, delicate daw ito, parang baby nga. Kasi kung makikita nyo, talagang detalyado yung mga paint niya. May mga parang mga nerves pa nga siya dyan eh. Ayan, kita-kita. At syempre, ito naman daw, pang-alis ng himulmol ng damit. Ayan. Sisiguraduhin natin na walang himulmol yung kanyang damit. Ayan. Syempre, kailangan susuklayin natin siya. Ayusin natin yung bangs niya. Ayan. Ayan. Para happy baby siya tignan. Ayan. Ayan. Bango na niya. Bango na ni Joy Joy, oh. Yan. Ready na kaming mamasyal.
Kapag marumi na, kailangan din silang paliguan. Hindi man ito nakakapagsalita o yumayakap tulad ng totoong bata. Malaki raw ang naitulong ng reborn dolls kay Arlene na nakaranas pala ng tinatawag na postpartum depression. Isang kondisyon kung saan may pagbabago sa hormone levels ng isang babae matapos siyang manganak at naaapektuhan nito ang kanyang mental health. Ano yung naidudulot sa'yo ng mga dolls na ito? Sa buhay mo, buhay ng mga anak mo? Dumaan po kasi ako sa postpartum depression. Sobrang laki po ng naitulong nila sa akin na hindi ko din po ine-expect na makakatulong sila sa way na pag inaayusan ko sila ng buhok, ganyan. Yung stress ko po ba ay nawawala dahil yung may pinagkakaabalahan po ako na sa halip ng pinagkakaabalahan ko ay mag-isip ng kung ano-ano. Since hindi po natin makontrol po yun, mas na may pinagdadaanan tayo. Some people have belief, no, na itong mga bagay na to can relieve them for a specific trauma and nagbe-benefit ito sa kanilang mental health. So some argue that treating a doll as a real child can exacerbate feelings of loneliness and depression. Although ano naman yung nagiging perks nito, if tinanggal sa kanila to, may mga tendency kasi na nagba-vary din yun from person to person. Some of them can lead nga to depression nga, no, lalo kung ma-realize nila na it's really not real or mawala, no. Kumbaga, pwedeng ma-redirect, no, yung kanilang mga thoughts and even feelings. So usually, advisable din talaga na aside from the reborn dolls, maganda na mag-seek din sila ng therapy or consultation para in replacement with the reborn doll. Meron din silang other adaptive na things, no, na pwedeng magawa para mas maging healthy yung coping nila. Marami kasi mga tao ngayon, hindi pa rin open talaga. Pag nakita nila na inaalagaan mo yung manika, medyo iba pa rin yung tingin nila. Tama ba? Thankful po ako na lahat na nasa paligid ko po is mga open po sa mga ganong bagay. Na ito po yung nagiging way po nila para makalimutan din daw po yung mga problema. Karaniwan is depression. Kaya natutuwa po ako na simpleng mga manikang yan, na nakikita niyo, manika lang yan. Pero para sa akin, hindi po sila manika. They are companions, they are stress relievers. Ang comfort na naibibigay ng mga manika, wala rin daw pinipiling edad. Gaya na lang ng 75 years old na si Lola Gloria, na laging good vibes sa tuwing may bisita siya. Sana ako ay laging masaya dahil kayo ang aming naging bisita. Salamat, Kuya, Ate, salamat po. Idinaraan niya sa kanta ang kanyang mensahe sa mga taong nasa paligid niya. Pero ang palangiti at masayahing si Lola Gloria, palaban at matapang pala noong kabataan niya. Sobrang tapang. Yung nanay na matapang na hindi mo malambing, ano siya kasi waray. Kasi siguro dahil madami kami, tapos mahirap ang buhay, parang stress din siya. Lagi siyang galit, pasigaw. Ayon kay Ami, sanay naman na raw sila sa tuwing naka-beast mode na si Lola Gloria. Pero Hunyo nitong taon nang mapansin nilang may kakaiba sa kilos ng kanilang nanay. Nung nasa 71, 72, marami na kaming napapansin na sintomas na hindi usual. Nagkakaroon siya ng mga memory loss, sobra na yung anger issues niya, yung parang lagi siyang galit. Yun yung number one. Tapos, lagi siya nagwawala. So, yun, akala namin dahil nagkakaedad na siya, so hanggang pa-worse ng pa-worse yun. Kakabit ng pagdating ng edad ang pagkamakakalimutin. Pero habang tumatagal, mukhang napaparami na raw ang nakakalimutan ni Lola Gloria. Pag nagsi-CR siya, yung gripo, hindi niya napapatay. Minsan magdamag yun bukas. Tapos yung kalan, dati, pag nagpapakulo ng tubig, hindi niya napapatay yun. Halos ilang beses na yung muntik masunog. Nagagalit na yung kuya ko nung dating. Kasi akala namin, nakakalimutan lang na ano. Yung pala talagang nawawala na sa isip niya. Maging ang pangalan nilang magkakapatid ay nakalimutan na rin ni Lola Gloria. Tapos sa pangalan talaga malabo, maalala niya lahat. Like ako, hindi niya masyadong naaalala yung pangalan ko. Kaya mama lang tawag niya sa akin. Dahil sa dami ng pagbabago sa kilos ni Lola Gloria, nagpasya ang kanyang mga anak na ipasuri na siya sa psychiatrist. Hanggang son, yung napacheck up na namin siya, lahat nga ng symptoms na sinabi na tinanong ng doktor, sobra-sobra pa sa kanya. Alzheimer's, dementia. Nasa mid-stage pa naman siya. Yun, na-diagnose na siya ng Alzheimer's.
May mga iniresetang gamot para kay Lola Gloria at may inirekomenda ring therapy tulad ng paglalaro ng puzzle. Bukod sa na-exercise ang brain cells ni Lola, ito na rin ang bonding time kasama ang kanyang mga anak. Lumusok. Hindi kasya. Pero hindi ito ang paboritong laruin ni Lola Gloria. Meet Jennifer and Maricar, ang dalawang reborn dolls na palaging karga ni Lola Gloria. Kahit saan sa kanilang tahanan, palaging dala at karga ni Lola sina Jennifer at Maricar. Alagang-alaga niya ang dalawa. Nung una nga nakakatawa yung Jennifer kasi binigyan niya pa ng apelido. Salonga daw, Jennifer Salonga. Sabi ko, saan mo nakuha yung Salonga? Wala, naisip niya lang. Pati yan, naisip niya lang yung mga pangalan. Tapos di niya na makalimutan. Mas naaalala pa raw ni Lola ang pangalan ng dalawang manika kesa sa kanya mismong mga anak. Pero malaki rin ang pasasalamat ni Naami kina Jennifer at Maricar. Mas maganda nga yung relationship namin kasi ngayong nagka-Alzheimer's na siya, parang ang lambing-lambing niya sa amin. Nung nagkaroon siya ng manika, parang meron siyang iniintindi, parang meron siyang inaalagaan. Ito ay nagbibigay sa kanya ng sense of normalcy. Ito yung structure, halimbawa ng kanyang araw, no? So part yun, no? Binibigyan siya ng activity, purpose every day. Nakakatulong yun also to regulate her emotions kasi alam natin na pag may dementia, nagkakaroon also ng emotional and behavioral na symptoms. So maaaring nagbibigay yun, ang doll na yun ng comfort sa kanya, or nakikita niya yung doll na yun as something na nagbibigay ng happiness. She feels happy. Salamat po. Kung masungit siya noon, mas lalong napamahal at napalapit si Lola Gloria sa kanyang mga anak ngayon. Hindi namin siya pababayaan. Gagabayan namin siya hanggang sa dulo ng journey ng sakit niya. Tsaka kagandahan kasi kami magkakapatid. Parang nagkaisa kami nung nalaman namin may sakit siya. Na talagang may kanya-kanya kaming role. Hanggang sa ngayon, may ilan pa rin sa atin na hindi naiintindihan kung bakit may ilan na nangongolekta at nag-aalaga ng mga reborn dolls. Pero sa kabila niyan, ang mahalaga ay ang saya na naidudulot nito sa mga taong nag-aalaga at nangongolekta ng mga reborn dolls. Ako si Katrina Son, kasama sa isang brigada